XL 558 Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, paghahakot ng mga botante ng mga kandidato para sa SK at barangay election, iimbestigahan na ng COMELEC, National Youth Commission. Nanawagan ipagpaliban muna ang SK elections. Tapos po natin yung SK election. Dapat bago mag-election ng SK, maireforma muna ito. Normal na supply ng kuryente sa Albay hindi pa tsak. House inquiry sa Albay Electric Cooperative. Isusulong hinggil sa problema sa kuryente. Ang bilyo na yung utang ninyo, nagtatatlong taon hindi gumagalaw, sana wag na madagdagan. Bayaran niyo yung mga current bill. Malacanang, inihanda na mga kasong isasampa sa mga dinadawit sa anomalya sa BOC. Computerization program na hensa pinigil ng korte. 12 DFA at DOLE personnel na sangkot sa Sex for Fly scheme pauwi na ng bansa matapos mapatunayang guilty. Headlines. Palitang negosyo natin, ang Department of Agriculture may alok na agribusiness modules para sa mga OFWs. At sa ibayong dagat sa Cuba, 7 ang patay habang 4 na po ang naospital matapos malason sa ininom na rum. Sarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Webes ngayon, August 1, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DCRS 1179 RMN Sorsogon, UIKR 1161 RMN Kalibo, sa DXDC 621 RMN Davao. Live pa rin tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Panahon. Unahin natin ang panahon matapos mga kasamang paglabas po ng Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Jolina. Patuloy na binabantayan ngayon ng pag-asa ang low pressure area ang nasa loob naman ng bansa. Kanina alas 11 na umaga, huli itong namataan sa layong 60 kilometers ng hilagang silangan ng Calayan Island sa Cagayan. Dahil dito ay asahan na magdadala ang nasabi sama ng panahon na maulap na kalangitan at malakas sa hanggang sa tamtamang pagulan sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Maaring magdulot ng flash floods at sa landslides. Samantala patuloy na makakapekto ang hangin habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya sa Metro Manila asahan na magiging pagulan at ang abangan sa mga bandang hapon hanggang gabi. Iberipikahin ng Komisyon ng Eleksyon sa Manoy Sistema ng paghakot ng mga kandidato kasabay ho ng pagdagsa ng mga botante sa 10 araw ng voters registration sa matanggapan ng COMELEC. Malaking suspetsa ni COMELEC Commissioner Sixto Brillantes na mayroong nasa likod ng siksikan at gulo sa huling araw kahapon ng pagpaparehistro. Base sa nakarating sa nilang ulat, nakita ni isang kandidato na naghakot ng tao ang kanyang kalaban. Tinapatan niya ito at nagpadala rin ng mga tao at dumami ang nagpaparehistro. Nilinaw po ni Brillantes na hindi bawal ang maghakot, ngunit dapat tingnan kung sino ang mga ipapatala dahil posible rin kasing magamit ito bilang flying voters at mga double registrants. Nanawagan ng National Youth Commission mga kasama ipagpaliban muna ang sangguniang kabataan election ngayong taon upang mariporma muna ang SK.
Sa interview ng RMN kay NYC Commissioner Percival Sendanya, sinabi nito na batid nila mga negatibong isyong ibinabato sa sangguniang kabataan. I-push po natin yung SK election. Dapat bago mag-eleksyon ng SK, maireforma muna ito. Kung gagawin natin yung eleksyon ng SK, gawin natin pa ng tama ang lahat. Alam ko naman na maraming mga pagpuna sa SK na pwedeng punan, so ay nireforma natin. Isa rin sa pinupunto ng NYC ay ang pagbabago ng edad ng mga sangguniang kabataan at patayin daw ang political dynasty sana sa hanay ng mga lider kabataan. Sa inaan niya, nagiging kalakaran na kung sino ang kapitan ng barangay, kaanak niya rin ang tumatayong SK chairman. 18 to 21, may elect na chairman dapat 18 years old. So isang government position, enter into contract para magkaroon ng proyekto yung mga kabataan. Tingin namin, anti-youth, laban sa kabataan, abolish ng isang institusyon na para sa kanya. Samantala, hindi naman sangayon ng NYC sa panukala ng COMELEC na buwagin ang SK. Iginit po ni Sendanya na labag sa batas ang pagbuwag sa institusyon na inilaan ng gobyerno para lamang sa mga kabataan. Bagamat ibinalik na ang linya ng kuryente sa buong Albay, hindi pa rin nakakatsak ang lokal na pamahalaan na hindi na sila mapuputulan ng kuryente sa masusunod na araw. Sa interview ng RMN kay Energy Secretary Jericho Petilla, sinabi nito na pinagbigyan lamang ang kanyang pakiusap ng mga power supplier sa kasunduang babayaran ng Albay Electric Cooperative o ALECO ang kanilang 1 bilyong pisong utang at iba pang current bills. Sa ngayon, umabot na sa 4 na bilyong piso ang kabuang utang ng ALECO sa kanilang mga power suppliers. Well, ang unang kondisyon ng mga supplier ng kuryente, sabi nga nila, 1 bilyon na yung utang ninyo, nagtatatlong taon, hindi gumagalaw, sana wag na madagdagan. Bayaran nyo yung mga current bill. Kasabay po nito, pinayuhan din ni Secretary Petilla ang ALECO na maging mahigpit sa kanilang patakaran at dapat naputulan ng kuryente ang mga tanggapan, pampribado man ng pampubliko na hindi nagbabayad ng kuryente. Gumagamit ng kuryente, hindi mo nagbabayad. Kung pwede, putulan na yung mga yan. Kahit mo na yung top 100, putulan natin. Para mo lang mabawas-bawasan ang konsumo ng Albay, yung bill nila sa generator, bababa rin. Tatandang halos 1 araw na nawala ng kuryente ang buong Albay at naibalik lamang kuryente kahapon ng hapon sa utos na rin ng Department of Energy. Samantala, dadalhin naman sa Kamara ni Albay First District Representative Edsel Lagman ang problema sa Albay Electric Cooperative. Kung matutuloy po ang House Inquiry, target ni Lagman na mabunyag kung sino ang dapat na managot daw sa malaking pagkakautang ng ALECO. Inihahanda na ng pamahalaan na magkaso isasampa laban sa mga opisyal ng Bureau of Customs na sangkot sa smuggling at ilan pang katiwalian. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, alam ng palasyo ang mga problema sa ahensya kaya't may ginagawa ng reforma ang Pangulo para dito. Ayaw namang magbigay pa ng iba pang detalye ni Lacerda sa mga gagawing pagbabago ng Pangulo sa BOC. Kinumpirma din ni Lacerda na wala pang aksyon ng Pangulo sa inihayang resignasyon ni na Customs Deputy Commissioner Danilo Lim at Juan Lorenzo Tanyada. Kaugnay ito iminungkahin ni Senator J.B. Ejercito sa palasyong bigyan ng taning si Commissioner Rupi Biason sa pagreforma sa kawanihan. Iliwanag pa ni Ejercito na matulong sa trabaho ang pagbibigay ng timeline para mahikayat na kumilos. Naniniwala ang senador na kilala ng Malacanang ang mga notorious sa Bureau of Customs. Pinigil ng Korte ang implementasyon ng kontrata para sa computerization program sa Bureau of Customs. Ito yung mga na magpalabas ng writ of preliminary injunction si Manila RTC Branch 55 Judge Josepina Siscar para pigilan ang BOC Special Bids and Awards Committee. Ito po'y pinamumunuan ni Deputy Commissioner Peter Manzano bilang Chairman at Deputy Commissioner Caridad Manarang bilang Vice Chairman naman sa pagpapatupad ng kontrata ng nanalong bidder para sa proyektong tinawag na Integrated Philippine Customs System. Matatandang napunta sa joint venture ng Web Fontaine at local partner nitong kumpanya na Grow Incorporated ang proyekto nagkakalaga ng 500 million pesos. Pero kinwestiyon sa Korte na isa pang bidder na Omni Prime Marketing Incorporated sa pamamagitan ng presidente nito si Annabel Margaruli kung bakit in-award din ng Bids and Awards Committee ng BOC ang kontrata sa Web Fontaine. Kaya na-discovering peke ang mga dokumento na isinabmit nila. 2 traders at 1 customs broker kinasuhan po ng BOC. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report.
Ipinagharap nga ng smuggling ng Bureau of Customs sa DOJ ang dalawang negosyante at isang customs broker. Kinilala mga kinasuhan na sina Roger Penugar ng Victorious Juan Enterprises, Jose Hernandez ng Highest Regard Enterprises at ang kanilang customs broker na si Michelle Nepasina. Ayon kay Customs Commissioner Lupi Biason, malinaw na nilabag ng mga ito ang Tariffs and Customs Code of the Philippines. Nagugat ang kaso, makaragtang kaiipuslit naman ito ang 26 na milyong pisong halaga ng bigas at sukal mula Vietnam at Thailand na walang kaukulang permit mula naman sa National Food Authority at Sugar Regulatory Authority. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ranquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pauuwi na mga kasama ng Pilipinas ang 13 labor at diplomatic personnel na sangkot sa Sex for Fly Scheme. Kasunod po ito ng findings ng special team ng pamahalaan na sangkot sa pang-abusong sexual sa ilang kababahihang OFW sa 2 tauhan ng DFA at 11 personnel ng DOLE bilang sa naturang misconduct ang pambubugaw sa mga OFWs kapalit ng ticket sa aeroplano. Itong Martes lumabas ng resulta ng fact-finding investigation ng team na pinadala ng DFA at DOLE sa Middle East noong June 28 kung saan napatunayang guilty sa sexual behavior at abuses ang 13 DFA at ang DOLE personnel. Itinuro ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang Department of Labor na siyang may control sa halfway houses kung saan nagaganap ang mga pang-abusong sexual sa OFWs. Ngayon pa man, inamin ni Kalihim Del Rosario na bagamat ang DOLE ang may responsibilidad sa mga halfway houses, may pananagutan pa rin ang DFA sa nangyaring mga pag-abuso sa OFWs. Ang pahayag ng Kalihim ay kasabay ng findings ng DFA DOLE Special Team na talagang nagkaroon ng sexual abuses sa OFWs. Bunga yan, rekomenda ni Del Rosario sa Labor Department na higpitan ang mga patakaran sa halfway houses para maiwasang maulit ang karahasan sa mga OFWs. Mga kasamang Malacanang, hindi po kinakalimutan ang issue sa pagkakapatay sa isang Taiwanese poacher sa Balintang Channel. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Maring itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na tuluyan ng naibahon sa limot ang usapin sa napatay na Taiwanese poacher sa Balintang Channel. Ito ay dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nailalabas ng Malacanang ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kaso. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacierda, hanggang sa ngayon ay nasa lamesa pa rin ni Pangulong Noynoy Aquino ang report ng NBI pero hindi pa rin niya masabi kung ano ang magiging aksyon dito ng Pangulo. Nabatid na naiinip na ang Taiwanese government na malaman ang resulta ng report dahil gusto nilang malaman kung pananagutin ba ang mga kawani ng Philippine Coast Guard. Inamin din naman nila Lacierda na kahit sila ay hindi alam ang nilalaman ng resulta ng investigasyon ng NBI. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang minorya pinalulunsad na rin ang Tax Watch o pinaglulunsad na rin ng Tax Watch ang BIR at Department of Finance. Kasama natin sa Balita Conde Bata. RMN Report. Pinalulunsad na rin agad ng minorya sa Kamara ang Tax Watch ng Bureau of Internal Revenue at Department of Finance kung saan ilalathala ang binabayarang buwis ng mga self-employed. Batay sa plano ng BIR at BOF, ilalathala sa pahayagan at sa website ang pangalan ng mga professional at kung magkano binabayaran nilang buwis. Ayon kay House Minority Leader Ronaldo Zamora, nararapat lamang ito na gawin ng pamahalaan para malaman kung sino ang mga nandaraya sa pagbabayad ng buwis. Inalis naman ni Zamora ang pangambang targeting ng mga masasamang loob, partikular ng mga kidnapper ang mga individual na may malalaking kita. Katwiran nito, alam naman kasi ng lipunan kung sino ang mga mayayaman sa Pilipinas. Layunin din ng Tax Watch na maobliga ang mga doktor, accountant at iba pa na magbayad ng tamang buwis, makaraang matuklasan na mas mataas pa ang buwis na binabayaran ng mga guro at maliliit na empleyado kumpara sa mga high-earning professionals sa bansa. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Ay sa negosyo na, may magagamit tong gabay ang mga overseas Filipino workers na nagbago na ng kanilang kabuhayan. Yan ay matapos ilabas ng Department of Agriculture ang 37 copies ng agribusiness modules para sa mga OFWs na nag-ship na ng kanilang hanap buhay sa pagsasaka. Ayon kay Kalihim Proseso Alcala ng DA, laman po ng module sa mahalagang impormasyon mula sa paghanap ng pondo, lokasyon na magiging negosyo, pagbebenta ng produkto, halaga ng gastusin at mga pagtaya sa maaaring maging return of investment. Akbang na ito ng kagawaran ay dahil sa dami ng Pinoy workers na humingi ng tulong sa
sa kanilang departamento. RMN News Abroad. Aabot mga kasama sa 7 katao po na suwi habang 40 nasa ospital matapos malason sa ininom na rum sa Cuba. Ayon sa Public Health Ministry, posibleng kontaminado na sabing alak na ninakaw pa mula sa government department at ibinibenta bilang tradisyonal na Cuban rum. Sa ngayon ay iniimbestigan na rin ng pulis ng 2 empleyado mula sa Cuban Institute of Pharmacy and Food kung saan naman nabili ang sabing rum. Nakitaan ng mga biktima ng mga sintomas ng pagkalason dulot ng methanol na kadalasang ginagamit bilang solvent o fuel. Live po tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Narinig ang numero 1 RMN News Nationwide, Webes ng tanghali, unang araw sa Agosto 2013. Sa mga taga Cebu, abangan, susunod na dyan si kasamang Ken Galinea ng RMN News Diretso, Balitang Cebu. Sa numero 1 pa rin DYHP 612. Panoorin po yung ating naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Kala po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bawat sa bansa. RMN News Nationwide. Sa alas 12, 17 na.